Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Maria Reyes at ngayon ay susuriin natin ang paksang Ang Lihim na Kaaway sa Pinggan. Paano? Tahimik na sinisira ng maling pagkain ng taho ang bato, lalo na sa mga edad 60 pataas. Napansin mo ba na ang isang napakapamilyar na pagkain na halos araw-araw na nasa hapagkainan ay maaaring unti-unting mapagod ang iyong mga bato nang hindi mo nalalaman? May isang katotohanan na napakatahimik na nangyayari sa mga pagkaing iyon na tila simple at malusog, lalo na paglampas ng edad 60, kung saan ang bawat pagtulog, bawat pag-ihi, at bawat matatag na resulta ng pagsusuri ay nagiging mas mahalaga kaysa kailanman. Maraming mga matatanda ang tumitingin sa tokwa bilang isang banayad na pagkain na mas marami ang kainin ay mas mabuti para sa bato. Hindi iilan ang nagbawas ng karne at isda, nagbawas ng mantika, at lumipat sa tokwa na may paniniwalang ito ay nagpoprotekta sa bato at nagpapakatahimik para sa pagtanda. Ngunit, ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Ang maling paraan ng pagkain at maling kombinasyon ay minsan ang pinong hangganan sa pagitan ng isang bato na nagsusumikap pa rin at isang bato na unti-unting humihina. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang tokwa ay protina ng halaman, magaan sa bato, at hindi nakakasama. Ngunit sa katunayan, may mga napakapamilyar na paraan ng pagkain ng tokwa sa mga hapagkainan ng Pilipino na tahimik na nagpapataas ng pasanin sa bato, nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig, nagpapagulo sa mga mineral, at nagpapataas pa ng creatinine nang hindi mo nalalaman. Ang pinakanakakatakot ay ang mga epekto nito ay hindi agad nagdudulot ng sakit, hindi nagpapahiwatig ng malinaw na paghingi ng tulong ng katawan hanggang sa talagang napagod na ang bato. At dahil dyan, ang video ngayon ay hindi babala at hindi rin para takutin kang mag-diet ng sobra soso. Ito ay isang maliit ngunit napakahalagang paglalakbay. Sama-sama nating susuriin ang tatlong uri ng kombinasyon ng tokwa na ayaw ng bato. Ang mga paraan ng pagkain na tila mabuti ngunit tahimik na nagpapabilis sa paghina ng bato, lalo na sa mga matatanda. Hindi lang sa pagbibigay babala, ibabahagi ko rin sa iyo ang tatlong tamang paraan ng pagkain ng tokwa. Sa tamang ritmo ng biological, sa tamang dami, at sa tamang target na audience, upang ang pamilyar na pagkain ito ay maging tunay na kasama, makatulong na pabagalin ang pagtanda ng bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, bawasan ang pamamaga, at makatulong na gumaan ang katawan sa paglipas ng panahon. At sa pagtatapos ng video, ibabahagi ko pa ang isang paraan ng pagkain ng tokwa na hindi gaanong napapansin. Hindi ito bahagi ng karaniwang ugali, ngunit may kakayahang makatulong na mas maging madali ang paghinga ng bato, lalo na sa mga matatanda na madalas umiihi sa gabi at matagal ang pagkapagod. Tiyak na hindi mo gugustuhing palampasin iyon. Dito, gusto ko ring malaman kung saan mo pinapanood ang video na ito. Sa malamig na hilagang Luzon, maingay na Metro Manila, probinsya ng Iloilo na puno ng ilog, o isang tahimik na sulok sa malalayong Amerika, Australia o France. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba upang mabati kita na parang isang kamag-anak na bumalik mula sa malayo. Ngayon, inaanyayahan kitang sumama sa akin sa paglalakbay upang suriin kung paano kumain ng tokwa upang ang bato ay hindi tahimik na masira. Hindi iilan sa iyo ang tumitingin pa rin sa tokwa bilang baka ng bukirin, isang malinis, banayad, mababa sa taba, at madaling tunawin na protina na walang takot sa dami ng kinakain. Dahil sa paniniwalang iyan, ang tokwa ay lalong regular na lumalabas sa hapagkainan ng mga matatanda. At mayroon pa ngang mga pamilya na halos araw-araw itong inihahanda. Ngunit, paglampas ng edad 60, hindi na gumagana ang ating katawan tulad ng dati. Ang mga bahagi ng katawan na matagal nang nagtatrabaho ng husto sa loob ng maraming dekada, lalo na ang bato, ay nagsisimulang bumagal at humina kahit na sa panlabas ay tila kumakain at natutulog pa rin tayo ng maayos. At mula sa panahong iyon,
Ang tokwa ay hindi na lamang basta pampalusog na pagkain. Kung mali ang paraan ng pagkain, mali ang kombinasyon ng pagkain, o masyadong madalas ang paggamit, maaari itong maging isang tahimik na salik na nagpapabilis sa paghina ng bato. Ang nakakalungkot ay ang pinsala ay hindi nangyayari ng maingay, hindi agad nagdudulot ng sakit, kundi unti-unting naiipon tulad ng patak ng tubig sa malaking bato. Araw-araw, wala tayong napapansing kakaiba. Hanggang sa isang punto, hindi na kayang dalhin ng bato ang pasanin. Maraming matatanda ang nagsisimulang magulat kapag nakaramdam sila ng banayad na sakit sa likod, mas madalas na umiihi sa gabi kaysa dati, at matagal na pagkapagod kahit na kumakain sila ng maayos. Kapag hawak ang resulta ng pagsusuri, nakikita ang unti-unting pagtaas ng creatinine. Doon lang sila nagtataka at nagtatanong, "Malusog naman ang kinakain ko. Bakit humina pa rin ang aking bato?" At sa mga ito, hindi iilan ang nakakita ng isang punto na lubhang kapansin-pansin. Ang tokwa, ang pagkaing pinagkakatiwalaan nila sa loob ng maraming taon, ay lumalabas sa hapagkainan na may mga kombinasyon na hindi angkop sa mga bato ng matatanda. Sa katunayan, ipinakita rin ito ng modernong medisina. Isang pag-aaral na sumubaybay sa libu-libong matatanda sa mahabang panahon ang nagpakita na ang grupo na kumain ng tokwa sa tamang paraan at sa tamang ritmo ay may mas mababang panganib na magkaroon ng malalang sakit. Samantala, ang grupo na regular na kumain ng tokwa ngunit sa maling paraan ay may tendensiyang tumaas ang mga problema sa bato, lalo na ang bato sa urinary tract at pagbaba ng function ng filtration. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi kailanman nasa tokwa mismo, kundi sa paraan ng pakikitungo natin dito paglampas ng edad 60. Ang tokwa ay isang pagkain na malalim na konektado sa kasaysayan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Nang bihira pa ang karne at isda, ang tokwa ay nagpakain sa napakaraming henerasyon. Pinahahalagahan ng ating mga ninuno ang tokwa hindi lang dahil sa mura ito kundi dahil ito ay kumakatawan sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ito ang esensya ng munggo, ng lupa, ng tubig, ng pagiging mabagal at sapat. Sa pananaw ng agham ngayon, nananatili ang halagang iyon, lalo na sa mga matatanda. Kapag matanda na, hindi na sapat ang lakas ng bato upang iproseso ang malaking dami ng basura na nagmumula sa protina ng hayop tulad ng pulang karne. Ang mga produkto ng metabolismo na naglalaman ng nitrogen at acid ay pumipilit sa bato na magtrabaho ng mas matindi, na sa kalaunan ay maglalagay ng presyon sa glomeruli. Samantala, ang protina ng halaman mula sa tokwa ay may mas magaan na istruktura, mas madaling i-metabolize at lumilikha ng mas kaunting basura. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng bahagi ng protina ng hayop ng protina ng halaman, ang pasanin sa filtration ng bato ay maaaring bumaba ng malaki. Kaya naman, ang tokwa ay laging itinuturing na angkop na pagpipilian para sa mga mahina ang bato kung ginagamit ng tama. Ngunit, may isang napakapinong hangganan dito na hindi natin maaaring balewalain. Tulad ng isang mahalagang gamot, kung mali ang dosis o mali ang oras ng paggamit, ang gamot ay maaaring maging lason. Ganon din sa tokwa, naglalaman ito ng medyo mataas na natural na calcium na napakabuti para sa buto at kasukasuan. Ngunit kapag ang calcium na ito ay nakatagpo ng maling metabolic environment, lalo na kapag kasama ang hindi angkop na pagkain, maaari itong maipon, magkristal, at bumuo ng bato sa bato o urinary tract. Subukan mong isipin ang malambot at puting piraso ng tokwa na iyon. Kung mali ang pagkakalagay, maari itong maging matigas na bato na tahimik na sumisira sa bato mula sa loob. Hindi ito pananakot kundi isang bagay na nakita ko ng maraming beses sa realidad. Sa mga pasyente na naospital dahil sa sakit sa bato, hindi iilan ang may parehong ugali. Regular na kumakain ng tokwa, ngunit mali ang kombinasyon sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya ba dapat tayong matakot at iwasan ang tokwa? Walang kasalanan ang tokwa. Ito ay nananatiling isang malusog, mahalaga,
at angkop na pagkain para sa mga matatanda. Ang pangunahing problema ay nasa mga kasamang pagkain sa hapagkainan. Ito ang mga tila hindi nakakapinsalang kombinasyon na tahimik na nagpapabaliktad sa paggana ng tokwa. Ginagawa itong isang pagkain na nagpapalakas sa bato upang maging pasanin sa bato nang hindi natin nalalaman. At iyon din ang dahilan kung bakit. Pagkatapos nito, susuriin ko sa iyo ang tatlong uri ng kombinasyon ng tokwa na ayaw ng bato upang matuto tayong ayusin, hindi para mag-diet ng sobra-sobra, kundi upang mas gumaan ang pasanin ng bato araw-araw. Mula sa bahaging ito, nais kong bumagal ka ng kaunti. Hindi kailangang magmadaling tandaan, kundi makinig lamang at ihambing sa pamilyar na hapagkainan ng iyong pamilya dahil ang mga ibabahagi ko ay hindi malalayong kaalaman sa libro, kundi mga napakapangkaraniwang pagkakamali na nangyayari araw-araw sa kusina ng maraming pamilya sa Pilipinas. Dahil lang sa hindi lubos na nauunawaan ang prinsipyo ng pagpapares ng pagkain, hindi iilan ang hindi sinasadyang ginagawang isang tahimik na ahente na nagpapahina sa bato sa paglipas ng panahon ang tokwa, isang pagkain na sana ay makapagpalusog sa bato. Sa tatlong pinakamalaking bawal na kombinasyon ng tokwa, ang una ay ang pinakanakakagulat sa maraming matatanda. Iyon ay ang spinach o repolyo. Ito ay itinuturing na simbolo ng kalusugan, mayaman sa iron, bitamina, at antioxidants, at madalas lumilitaw sa hapagkainan ng mga matatanda na may paniniwala na mas marami ang kainin ay mas matibay ang buto at kasukasuan, mas malusog ang katawan. Ngunit, sa nutrisyon, hindi ibig sabihin na ang isang pagkain ay mabuti rin ang lahat ng kombinasyon nito. Ang spinach ay sa sarili nito ay isang mahalagang gulay. Ngunit kapag kasama ang tokwa, isang masamang reaksyon ang mangyayari sa loob ng katawan. Hindi ito isang subjective na hula, kundi isang biological na mekanismo na napakalinaw na ipinaliwanag ng modernong medisina. Ang spinach ay naglalaman ng mataas na antas ng oxalic acid, isang natural na compound. Kapag pumasok sa katawan ng mag-isa, ang oxalic acid ay madaling maalis. Sa kabilang banda, ang tokwa ay napakayaman sa calcium, isang kinakailangang mineral para sa buto at kasukasuan, lalo na mahalaga para sa mga edad 60 pataas. Kung ang dalawang sangkap na ito ay kinakain ng magkahiwalay, kayang iproseso ito ng katawan ng maayos. Ngunit kapag ang acid at calcium ay sabay na lumabas sa isang pagkain, magsasama sila upang bumuo ng calcium oxalate, isang compound na hindi natutunaw sa tubig. Maaari mo itong isipin ng simple, ang malambot at puting piraso ng tokwa, kapag nakatagpo ng tamang kapaligiran, ay maaaring maging matitigas na kristal na parang maliliit na bato na nabubuo mismo sa bato at urinary tract. Sa simula, wala kang mararamdamang sakit o anumang kakaiba. Dahil ang bato ay isang napakatalino na organo na bihirang humingi ng tulong ng maaga, ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na kristal na iyon ay unti-unting naiipon, nagsasama-sama, nagiging bato sa bato, binabawasan ang kakayahang mag-filter ng dugo at nagdudulot ng matinding sakit kapag gumalaw ang bato. Sa panahon ng pagpapayo sa mga matatanda, marami akong nakasalamuha ng mga kaso ng mga taong kumakain ng napakasimple, karamihan ay gulay at tokwa, ngunit nagkaroon ng bato sa bato o maagang pagbaba ng function ng bato. Kapag sinuri ang kanilang mga ugali sa pagkain, ang karaniwang punto ay ang madalas na kombinasyon ng tokwa at spinach sa sabaw o stir-fry. Ang pagnanais na mamuhay ng malusog kung walang tamang kaalaman, minsan ay nagiging dobleng talim na espada. Ang pinakamapanganib ay hindi ang agarang sakit, kundi ang tahimik at matagal na pinsala. Kapag nabuo at gumalaw ang bato, ang sakit ay maaaring maging matindi na. Ang medisina ay madalas na inihahambing ito sa sakit ng panganganak para sa mga edad 60,070. Kapag humina na ang bato ayon sa batas ng pagtanda, ang mga batong ito ay hindi lang nagdudulot ng sakit, kundi maaari ding maging sanhi ng acute kidney failure o chronic kidney disease
na nangangailangan ng matagal na interbensyong medikal. At sa bawat interbensyon na ganoon, mas nasisira ang bato at hindi na kailanman babalik sa dati. Kaya, mula ngayon, hindi ka na ba dapat kumain ng tokwa na may spinach? Ang sagot ay hindi ganap na bawal, ngunit tama lamang kung nauunawaan mo at ginagawa mo ito ng tama. Ang oxalic acid sa spinach ay napakasensitibo sa temperatura at madaling matunaw sa tubig. Kung ang spinach ay mabilis na ilulubog sa kumukulong tubig, buksan ang takip ng palayok. Pagkatapos ay alisin at hugasan ng malinis na tubig, maaaring maalis ang karamihan ng oxalic acid bago iluto. Huwag na huwag ilalagay ang sariwang spinach ng direkta sa sabaw ng tokwa. Gayunpaman, nais ko ring linawin, para sa iyo, na nagkaroon na ng bato sa bato, nagkaroon na ng matinding sakit sa bato, o na-diagnose na may pagbaba ng function ng bato kahit na pinakuluan mo ito ng maigi, ang pagpapares ng tokwa at spinach ay hindi pa rin kinakailangan at may potensyal na panganib. Ang mas matalinong solusyon ay kumain ng spinach at tokwa sa magkaibang pagkain upang makapagpahinga ang bato at mapanatili ang lakas nito sa mahabang panahon. Kung sa tingin mo ay tumama ang bahaging ito ng pagbabahagi sa iyong mga ugali, magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, mamuhay ng mapayapa araw-araw. At ngayon, pag-uusapan ko ang ikalawang bawal. Isang panganib na mastuso. Walang kakaibang amoy, walang kakaibang lasa, hindi nakikita ng mata, ngunit tahimik na kumakapit ng napakalalim sa katawan. Dahil hindi nakikita, mas mapanganib ito ng maraming beses. Ang ikatlong salarin na kailangan kong ilabas ngayon ng hayagan ay ang tokwa na gawa sa genetically modified GMO na soybeans. Ito ang pinakatuso sa tatlong panganib. Dahil wala itong kakaibang amoy, walang kakaibang lasa, hindi nagdudulot ng agarang discomfort, ngunit kumakapit ng napakalalim at napakatagal sa katawan. Dahil hindi nakikita, mas mapanganib ito ng maraming beses. Kapag namimili sa palengke o supermarket, tiyak na napansin mo na ang isang napakapamilyar na bagay. Mayroong mga pakete ng tokwa na malinaw na nakasulat na domestic soybeans, bahagyang mas mataas ang presyo, maingat ang pagkakaimprinta ng packaging, at malinaw ang pinagmulan. At sa tabi nito ay may mga pakete ng puting-puti, malambot, at makinis na tokwa na mas mura ng malaki. Mayroon pa ngang promo na buy one, take one. Sa panlabas, magkamukha sila na hindi na mapagkakamalan. At ang pagkakapareho na iyon ang nagpapagulo sa maraming tao na magtanong kung bakit kailangan pang bumili ng mamahaling uri. Ngunit sa medisina, ang pinakamapanganib na pagkakaiba ay kadalasang hindi nasa anyo kundi sa pinagmulan. Baligtarin mo lang ang likod ng mga murang pakete ng tokwa na iyon at basahin ng mabuti ang listahan ng mga sangkap. Maraming produkto ang isusulat lamang ang imported soybeans. Sa unang tingin ay tila hindi nakakapinsala. Ngunit ang problema ay ang karamihan sa murang imported soybeans sa global market ngayon ay GMO soybeans na genetically modified upang makatiis ng napakalakas na herbicide. Hindi ito isang subjective na hula o sabi-sabi. Ito ay isang katotohanan na kinikilala ng pandaigdigang industriya ng agrikultura sa loob ng maraming taon. Ang GMO soybeans ay dinisenyo upang hindi mamatay kapag sinaboy ng glyphosate, isang karaniwang herbicide. At iyan ang pinakamalaking banta sa bato, lalo na sa bato ng mga matatanda. Sa buong proseso ng paglago, ang GMO soybean seeds ay sumisipsip at nag-iipon ng glyphosate ng malalim sa kanilang istruktura. Kapag ang mga butil na iyon ay giniling, niluto, at piniga upang maging tokwa, hindi ka lang kumakain ng protina ng halaman, kundi hindi mo sinasadyang naglalagay ng maliliit na dami ng herbicide sa iyong katawan araw-araw. Inuri ng International Agency for Research on Cancer ang glyphosate bilang isang sangkap
na may potensyal na maging sanhi ng cancer sa tao. Ngunit ang nakakatakot ay hindi ito agad nagdudulot ng matinding reaksyon. Ang glyphosate ay pumapasok sa katawan ng tahimik. Sinisira nito ang microbial system ng bituka, ginagambala ang proseso ng metabolismo, at pinakamahalaga, lumilikha ito ng matagal na pasanin sa detoxification para sa atay at bato. Para sa mga kabataan, sapat pa ang lakas ng katawan upang makabawi. Ngunit para sa iyo na nasa edad 60,000, 70, kapag ang function ng detoxification ay humina na ayon sa natural na batas, ang ganitong uri ng akumulasyon ng toxin ay magdudulot ng mas mabilis at mas malalim na pinsala. Ang ating bato ay ang pinakatahimik na organo ng filtration. Hindi ito sumisigaw ng sakit. Hindi ito nagbibigay ng maagang babala, tahimik lamang itong nagtitiis. At dahil dito, maraming matatanda ang kumakain ng tokwa araw-araw na may pagnanais na mamuhay ng malusog upang mabawasan ang pasanin sa bato nang hindi nalalaman na kung mali ang pinagmulan, ang pagpipili ang iyon ay nagiging isang paraan upang unti-unting sirain ang mga selula ng bato. Nais kong linawin upang hindi ka magpanik. Hindi ibig sabihin na kung kumain ka ng isang piraso ng tokwa sa umaga ay magkakasakit ka kinabukasan. Hindi ganoon gumagana ang katawan. Ngunit ang katawan ng tao ay napakatapat at napakapasensyoso, hindi pinapatay ng lason ang tao sa isang araw. Unti-unti itong naiipon, matibay sa loob ng 5 taon, 10 taon, at sa isang punto, kapag napagod na ang bato, mapipilitan ang katawan na magbayad sa pamamagitan ng sakit. At sa mga matatanda, ang halagang iyon ay kadalasang mas maaga, mas malala, at mas mahirap gumaling. Sa makatuwid, bilang isang taong nakasama ng maraming matatandang pasyente, buong puso akong nagpapayo sa iyo na kapag pumipili ng tokwa, tingnan mo muna ang listahan ng mga sangkap bago tingnan ang presyo. Unahin ang mga produkto na malinaw na nakasulat na 100% domestic soybeans na may malinaw na pinagmulan. Kung may kakayahan, ang pagpili ng mga produktong may organic certification ay makakatulong na mabawasan ang pangmatagalang panganib sa bato at sa buong katawan. Maaari kang makatipid ng ilang piso sa isang pagkain, ngunit ang halaga na kailangang bayaran sa huli ay maaaring 10-10 milyong piso sa mga bayarin sa ospital, gamot, at mas mahalaga, ang kalidad ng buhay sa huling mga taon ng iyong buhay. Hindi na ito usapin ng simpleng pagkain kundi usapin ng pagpapanatili ng lakas, kalayaan, at dignidad ng pagtanda. Ang ikatlong bawal na pagkain, ang pinatuyong tokwa. Ngayon, hayaan mong diretsahan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang pagkain na halos ganap na pinagkakatiwalaan ng maraming pamilya sa Pilipinas. Mayroon pang ang mga taong itinuturing itong simbolo ng malusog na pagkain, ng pamumuhay ng vegetarian, ng pamumuhay ng magaan upang mapangalagaan ang bato. Kung ang kombinasyon sa spinach ay isang patibong na tahimik na inilalagay ng kalikasan, ang ikalawang bawal na pagkain na ito ay ang resulta ng paggawa ng kamay ng tao mula sa kaginhawaan, mula sa kita, at mula sa hindi maingat na ugali sa pagkonsumo. Iyan ang pinatuyong tokwa, tokwat baboy, at iba pang uri ng fried tokwa na nakakalat sa mga palengke, supermarket at mga vegetarian stall. Maraming matatanda ang mahihirapang maniwala dahil ang pinatuyong tokwa ay ipinapromote pa rin bilang gawa sa soybeans, protina ng halaman, isang magaan na pagkain, mabuti para sa bato, at madalas na lumalabas sa mga nilagang pagkain, adobo, at vegetarian dishes. Ngunit sa responsibilidad ng isang taong nagtatrabaho sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda, kailangan kong sabihin ang isang katotohanan na maaaring mahirap pakinggan ngunit napakahalaga. Ang kinakain mo ay hindi na orihinal na soybeans kundi mantika na nagsuot ng damit ng soybeans. Para sa mga edad 60 pataas, lalo na sa mga matatanda na may mga palatandaan ng mahina na bato, pamamaga, mataas na presyon ng dugo, o mataas na kolesterol, ang processed dried tokwa ay talagang parang isang masarap na time bomb
Hindi ito sumasabog agad, hindi nagdudulot ng agarang sakit. Ngunit araw-araw ay tahimik na sinisira ang mga daluyan ng dugo at glomeruli. Upang lubos mong maunawaan, hayaan mong dahan-dahan kong ipaliwanag ang proseso ng paggawa ng pinatuyong tokwa. Ang tokwa ay may spongy na istruktura, tulad ng isang piraso ng espongha na may napakaraming maliliit na butas. Kapag pinutol ito ng manipis at inihulog sa kumukulong mantika sa napakataas na temperatura, agad na lumalabas ang tubig sa loob at ang puwang na iyon ay ganap na pinupuno ng mainit na mantika. Ibig sabihin, ang piraso ng tokwa ay hindi lang niluluto, kundi pinupuno rin ng mantika mula sa loob at hindi lang kumakapit sa labas tulad ng iniisip ng marami. Ang tiyak na numero ay nakakagulat na para sa mga medikal na propesyonal. Ang 100 gramo ng sariwang tokwa ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 84 kalorya, ngunit kapag naging pritong pinatuyong tokwa, ang enerhiya ay maaaring tumaas ng higit sa 340 kalorya, ibig sabihin, higit sa 4 na beses na mas mataas. Ngunit sa bato, ang problema ay hindi lang nasa kalorya. Ang mas mapanganib ay nasa kalidad ng mantika at ang mga lason na nabuo kapag ang mantika ay pinapakulo ng paulit-ulit sa mass production. Kapag ang mantika ay matagal na nakikipag-ugnayan sa hangin at mataas na temperatura, ito ay matinding na oxidize, na lumilikha ng mga compound na tinatawag ng medisina na lipid peroxides. Kapag ang mga sangkap na ito ay pumasok sa katawan, sisirain nila ang endothelial layer ng mga daluyan ng dugo na magpapataas ng lapot ng dugo at magpapahirap sa sirkulasyon. Subukan mong isipin ang daloy ng dugo sa ngayon na parang maruming malapot na tubig na dumadaloy sa isang lumang sistema ng filter. At ang bato ang pinakamaselang filter ng katawan. Bawat patak ng dugo ay kailangang dumaan sa milyon-milyong maliliit na unit ng filter na tinatawag na glomeruli. Kapag ang dugo ay naglalaman ng labis na dumi, mga produkto ng oksidasyon, at mga nagpapaalam na sangkap, ang mga glomeruli na ito ay bahagyang babara. Kapag mas barado ang filter, mas kailangang dagdagan ng bato ang presyon ng filtration. Parang pagpiga ng maruming tubig sa isang baradong salaan, ang resulta ay masisira, maghihiwa, at unti-unting mamamatay ang glomeruli. Dahil dito, ang daan patungo sa chronic kidney disease ay tahimik na bumubukas. Ang pinakamalungkot ay maraming matatanda ang pumapasok sa malalang yugto ng kidney failure na naniniwala pa rin na kumakain sila ng malusog na processed tokwa. Ang bato ay isang tahimik na organo. Kapag ang pinsala ay lumampas na sa 60,070%, doon lang nagsisimulang magsalita ng malinaw ang katawan. Sa panahong iyon, ang lahat ng intervention ay nagiging mas mahirap. Hindi pa doon natatapos, ang ikalawang panganib ng fried tokwa ay ang napakalaking dami ng nakatagong asin. Pagkatapos iprito ng lubog sa mantika, ang fried tokwa ay ibinababad pa sa maalat at matamis na sarsa upang magbigay ng masarap at madaling kainin na lasa. Ang asin sa panahong ito ay hindi matapang kundi cleverly disguised ng mantika at asukal na hindi mo mararamdaman na masyadong maalat kapag kinain. Ngunit sa katunayan, ang dami ng sodium ay lumampas na sa kakayahan ng mga bato ng matatanda. Narinig mo na ang Dr. Maria Reyes na nagsasabi ng maraming beses, ang mataas na presyon ng dugo ang numero 1 kalaban ng bato. Ang labis na sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo, na nagiging sanhi ng matagal na presyon sa mga maliliit na daluyan ng dugo sa glomeruli, na sa kalaunan ay magiging sclerotic, maghihiwa, at sa panahong iyon, ang kidney failure ay hindi na malayo. Kaya ba mula ngayon ay kailangan mo ng tuluyang talikdan ang pinatuyong tokwa? Nais kong linawin. Mayroon pa ring paraan upang mabawasan ang pinsala, ngunit ito ay pansamantalang solusyon lamang. Kung kailangan mong gamitin, ang unang mandatoryong hakbang ay pakuluan ang pinatuyong tokwa sa kumukulong tubig upang matunaw at lumutang ang mantika, pagkatapos ay alisin at pigain ng mabuti. Ang hakbang na ito lamang ay makakabawas ng malaki sa pasanin ng bato at makakabawas pa nga sa presyon ng filtration
ng higit sa kalahati kumpara sa direktang pagkain. Gayunpaman, sa mga matatanda na nagkaroon na ng pamamaga, mataas na presyon ng dugo, dyslipidemia o kidney failure, ipinapayo ko pa ring limitahan ito hanggat maaari. Dahil sa edad na ito, hindi na sapat ang lakas ng bato upang makayanan ang mga hindi kinakailangang hamon. At ngayon na lubos mo nang nauunawaan ang tatlong pinakamalaking panganib na dapat iwasan kapag kumakain ng tokwa, makapagpahinga ka, hindi lang ipinagbabawal ng medisina kung maiiwasan ang mga maling pagkain upang hindi na masira ang bato. Kung gayon ang tamang kombinasyon ng pagkain ay makakatulong na suportahan at mabawi ang bato araw-araw. Pagkatapos nito, lilipat tayo sa isa pang kabanata, mas magaan ngunit puno ng pag-asa. Ito ang mga gintong pares ng pagkain na kasama ng tokwa na makakatulong na pabagalin ang pagtanda ng bato at mapangalagaan ang bato sa pinakamatatag na paraan. Ang unang gintong pares, tokwa at kutsay. Ang unang kasama na may kakayahang paginhawahin ang pagod ng mga selula ng bato sa paglipas ng panahon ay ang kutsay. Isang napakasimpleng kombinasyon na minsan ay minamaliit, ngunit nagtataglay ng napakatatag na halaga ng pagpapalusog ng bato. Sa Eastern medicine, ang kutsay ay itinuturing na isang gulay na direktang konektado sa atay at bato, dalawang organo na nagpapasya sa sigla at haba ng buhay. Samantala, ang tokwa ay may malamig na katangian na may epekto ng paglamig at pagpapagaan sa katawan. Para sa mga kabataan, ito ay napakabuti. Ngunit para sa mga edad 60 pataas, kapag natural na bumababa ang yang energy, mababa ang temperatura ng katawan, mahina ang sirkulasyon, ang patuloy na pagkain ng maraming malamig na pagkain ay maaaring maging sanhi ng paglamig ng katawan mula sa loob na may napakapamilyar na mga sintomas. Pagkabagabag, mabagal na pagtunaw, kawalan ng ganang kumain, malamig na kamay at paa, sakit sa likod, madalas na pag-ihi sa gabi. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay dahil matanda na at kailangan itong tiisin. Ngunit sa katunayan, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng kombinasyon ng pagkain, ang mga sintomas na ito ay maaaring bumuti ng malaki. Sa panahong ito, ang kutsay ay gumaganap bilang isang balanse. Ang init ng kutsay ay nagba-neutralize sa lamig ng tokwa na nakakatulong sa digestive system na gumana ng mas maayos, mas mahusay na sirkulasyon ng dugo, at nagdadala ng init ng mas malalim sa atay at bato. Ito ang pilosopiya ng yin at yang sa pagkain na matagal nang inilalapat ng ating mga ninuno. Sa pananaw ng agham, ang kutsay ay naglalaman ng alisin at alisulfide, mga aktibong sangkap na nakakatulong sa pagpapasigla ng digestive enzymes at pagpapataas ng kakayahang sumipsip ng protina ng halaman mula sa tokwa. Kasabay nito, tinutulungan din ito ang pagsipsip ng bitamina B1, isang mahalagang micronutrient para sa nervous system at function ng bato. Ang kakulangan ng B1 sa mga matatanda ay madalas na ipinapakita sa pamamagitan ng pagkapagod, kawalan ng ganang kumain, madalas na pag-ihi, at kahinaan, mga palatandaan na madaling mapagkamalan na tanda ng pagtanda. Maaaring sabihin na ang kutsay ay parang isang gabay na tumutulong sa mga nutrients sa tokwa na hindi lang dumaan sa tiyan kundi sumisipsip ng malalim sa tissue ng kalamnan, buto, kasukasuan, at medula ng bato, lalo na sa mga matatanda na madalas nilalamig, umiihi sa gabi, masakit ang likod, at matamlay sa umaga. Ang kombinasyon na ito ay nakakatulong na palusugin ang yang energy ng dahan-dahan, hindi nagdudulot ng shock tulad ng malakas na pampalusog na gamot ngunit mas matatag at mas ligtas. Sa pang-araw-araw na pagkain, maaari mo itong ilapat ng napakasimple. Ginisang tokwa na may kutsay, sabaw ng tokwa na may kutsay, o steamed tokwa na may sariwang kutsay. Timplahan ng tama, hindi masyadong maalat. Ang mahalaga ay hindi kumain ng marami kundi kumain ng regular, kumain ng tama, kumain ng nakikinig sa katawan. Sa panahong iyon,
Ang pagkain ay hindi lang nagpapalusog sa katawan, kundi nagpapalusog din sa kapayapaan sa loob. At para sa mga matatanda, minsan ang kapayapaan na iyon ang pinakamahalagang gamot. Ang ikalawang gintong pares, tokwa at seaweed. Para sa mga Asyano sa pangkalahatan at mga Pilipino sa partikular, ang seaweed ay hindi kailanman naging simpleng pagkain lamang. Dala nito ang simoy ng karagatan, ng kalinisan, ng pakiramdam ng kapayapaan na sa pagkain lamang ay makakaramdam ka ng gaan. Noong sinaunang panahon, nang wala pang konsepto ng toxins, oxidation o glomeruli, ginamit na ng ating mga ninuno ang seaweed upang palakasin ang katawan pagkatapos ng sakit, upang linisin ang bituka, atay, upang pabagalin ang katawan pagkatapos ng mahihirap na araw. At nakakatuwang isipin, ang seaweed ay madalas na niluluto kasama ng tokwa, isang kombinasyon na tila random ngunit napatunayang napakalalim kung titingnan sa ilaw ng modernong agham. Ang unang lihim ay nasa sapunin, isang mahalagang aktibong sangkap na matatagpuan sa tokwa. Nakakatulong ang sapunin na labanan ang oksidasyon, sumuporta sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, bawasan ang pamamaga, at tumulong sa mas maayos na daloy ng dugo patungo sa bato. Gayunpaman, mayroon ding masamang epekto ang sapunin na hindi gaanong napapansin. Mayroon itong tendensiyang magpabilis ng paglabas ng iodine sa katawan kung regular na ginagamit. Para sa mga kabataan, hindi pa ito nagdudulot ng malinaw na epekto, ngunit para sa mga edad 60 pataas, ang kakulangan sa iodine ay maaaring magdulot ng isang serye ng mga problema. Mahina ang thyroid function, malamig ang katawan, matagal na pagkapagod, mabagal na metabolismo, madaling pamamaga, at kahinaan. Sa panahong iyon, hindi na magiging buo ang benepisyo ng tokwa para sa bato. At sa puntong ito, ang seaweed ay lumalabas bilang isang perpektong piraso. Ang seaweed ay isang mayamang natural na pinagmulan ng iodine na nakakatulong na palitan ang iodine na nawawala dahil sa sapunin. Ang dalawang pagkaing ito ay hindi nagkakabanggaan kundi nagtutulungan upang ayusin ang kanilang mga pagkakamali, tulad ng dalawang magkaibigan na marunong magtulungan upang magkasama sa mahabang paglalakbay. Ngunit ang halaga ng seaweed ay hindi nagtatapos doon. Ang ikalawang mahalagang sangkap ay alginate. Ito ang sangkap na nagbibigay ng malagkit at madulas na pakiramdam. Kapag ibinababad ang seaweed sa tubig, ang alginate ay gumagana bilang isang biological sponge na may kakayahang sumipsip ng mabibigat na metal, masamang kolesterol, at mga toxin na naiwan sa dugo, at pagkatapos ay ilalabas ang mga ito sa pamamagitan ng digestive tract. Palagi kong inihahalin tulad ang bato sa isang maselang filter ng water purifier. Kung ang seaweed ay nakakatulong na linisin ang daloy ng dugo mula sa simula, ang bato ay malaki ang paggaan ng pasanin. Para sa mga matatanda, bawat maliit na paggaan ng pasanin ay isa pang pagkakataon para makapagpahinga ang bato, makabawi ng dahan-dahan ngunit tiyak. Bukod pa rito, ang seaweed ay naglalaman din ng calcium at maraming trace minerals. Kapag pinagsama sa natural na calcium sa tokwa, ang pares na ito ay nakakatulong na mapangalagaan ang bato at mapanatili ang buto. Dalawang pinakamalaking problema sa pagtanda. Hindi kailangan ng mamahaling pampalusog na gamot. Sapat na ang tamang pagkain. Ang pinakasimple at pinakaligtas na paraan ng paggamit ay ang seaweed soup na may tokwa, na may simpleng timpla, hindi masyadong maalat, na kinakain ng humigit kumulang 2 beses sa isang linggo. Maraming matatanda ang nagbabahagi na pagkatapos ng ilang panahon, nabawasan ang pakiramdam ng pagkabigat, mas malalim ang pagtulog sa gabi, at unti-unting nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Hindi ito salamangka, kundi isang palatandaan na ang nutrisyon ay nasa tamang landas. Ngunit ang paglalakbay sa pagpapalusog ng bato ay hindi nagtatapos sa karagatan. Mula sa pamilyar na lupa sa paligid natin, mayroon pang ibang sangkap, napakapangkaraniwan, ngunit may kakayahang gisingin ang yang energy para sa bato, lalo na ang kop para sa mga matatanda na madalas nilalamig ang kamay at paa.
at pagod sa umaga. At iyon ang susunod na pares, ang ikatlong gintong pares, tokwa at toge. Mayroon pang isang tahimik, napakababang loob na kaibigan, ngunit may kakayahang bumawi ng eksakto sa mga kulang pa sa tokwa pagkatapos ng proseso ng paggiling, pagpiga. Iyan ang toge. Isang napakapamilyar na sangkap na maraming pamilya ang itinuturing na side dish lang, kinakain para lang may makain, nang hindi nalalaman na sa loob ng maliliit na puting toge na iyon ay isang napakasarap na mekanismo ng biological recovery. Kakaunti ang nakakapansin na sa proseso ng paggawa ng tokwa, halos nawawala ang karamihan ng bitamina C at natural fiber ng soybean. Kaya, ang tokwa ay nagiging isang pagkaing napakayaman sa protina at calcium, napakabuti para sa kalamnan at buto, ngunit kulang sa mga pangunahing elemento na nakakatulong sa katawan na labanan ang pamamaga at mag-alis ng toxins. At ang puwang na ito, kung magtatagal sa paglipas ng panahon, ay magpapataas ng pasanin sa bato nang hindi nalalaman ng kumakain. Ang himala ay nangyayari kapag ang butil ng soybean ay ginising upang tumubo bilang toge. Sa mismong prosesong iyon, ang butil ay nagpapalabas ng bitamina C, isang sangkap na ganap na hindi umiiral sa orihinal na tuyong butil. Ito ay isang napakagandang batas ng biology. Kapag nagsimula ang buhay, ang kakayahan ding protektahan ang sarili ay nagiging aktibo. Para sa mga matatanda, ang bitamina C ay hindi lamang nagpapataas ng resistensya. Nakakatulong ito na protektahan ang dingding ng mga daluyan ng dugo, bawasan ang tahimik na pamamaga, limitahan ang fibrosis ng mga microvessels, at lalo na pabagalin ang proseso ng pagtanda ng glomeruli. Kapag malambot at malinis pa ang mga daluyan ng dugo na nagpapalusog sa bato, doon pa lamang magkakaroon ng pagkakataon ang bato na gumana ng matatag sa paglipas ng panahon. Kapag kumakain ng toge kasama ang tokwa, ang protina ng halaman sa tokwa ay nakakatulong na mapanatili ang mass ng kalamnan na bumababa sa edad, habang ang bitamina C mula sa toge ay nagpapagana ng immune system, sumusuporta sa katawan na labanan ang mga impeksyon sa urinary tract at talamak na reaksyon ng pamamaga, ang mga tahimik na kalaban ng bato ng mga matatanda. Hindi pa doon natatapos. Ang toge ay naglalaman din ng asparagine acid, isang aktibong sangkap na may mahalagang papel sa pagtulong sa bato na mag-alis ng mga natutunaw na toxins sa tubig na binabawasan ang pasanin sa filtration ng dugo para sa glomeruli. Para sa mga matatanda na madalas nakakaramdam ng pagkapagod, mabigat ang katawan, madalas umiihi, o matamlay sa umaga, ito ay isang napakahalagang suporta, magaan ngunit matatag. Ang partikular na mahalaga ay ang tokwa at toge ay parehong naglalaman ng isoflavones, mga plant compounds na kapaki-pakinabang para sa buto at endocrine system. Nakakatulong ang isoflavones na pabagalin ang proseso ng osteoporosis, patatagin ang hormones, at indirektang bawasan ang panganib ng paghina ng urinary system sa mga matatanda. Kapag pinagsama ang dalawang pagkaing ito, bumubuo sila ng isang komprehensibong proteksyon para sa buto, kalamnan, at bato. Isang bagay na napakabihirang magawa ng isang simpleng pagkain. At kapag idinagdag ang seaweed sa pares na ito, doon pa lamang magiging kumpleto ang larawan. Nakakatulong ang seaweed na sumipsip ng mabibigat na metal, masamang kolesterol, at toxins mula sa daloy ng dugo. Nangangahulugan iyon na ang bato ay nababawasan ng pasanin mula sa simula. Hindi na kailangang magtrabaho ng labis upang i-filter ang mga bagay na sana ay maalis ng mas maaga. Hindi ito gamot at hindi rin salamangka. Ito ay isang paraan upang maging angkop sa natural na pisyolohiya ng katawan, kung saan bawat sangkap ay ginagawa ang sariling trabaho ng tama, walang inggitan, walang labanan, tahimik lamang na nagtutulungan. Sa pang-araw-araw na hapunan, ang pinakasimpleng paraan ng paglalapat ay ang toge soup na may tokwa at seaweed na may simpleng timpla, hindi masyadong maalat, kinakain ng mainit, o steamed tokwa na may nilagang toge at hiniwang seaweed. Ang mga pagkaing ito
ay tila napakasimple, ngunit ang epekto ng pagpapalusog sa loob ay hindi bumababa sa mga mamahaling pampalusog na pagkain. Subukan mong isipin ang sandaling iyon, ang mainit na piraso ng tokwa, ang malamig na lasa ay kumakalat ng dahan-dahan, ang malutong na toge ay nagpapagising ng sariwang pakiramdam. Ang malambot na seaweed ay parang nagdadala ng kabigatan sa dugo. Hindi lang ito masarap, kundi ang pakiramdam din kapag mas malinis ang daloy ng dugo, mas nakakapagpahinga ang bato. Unti-unting natutuklasan ng katawan ang balanse na nawala sa paglipas ng panahon. Ang maliliit na pagpipilian sa pagkain ngayon ang pundasyon na nagpapasya sa kalusugan mo pagkatapos ng 5 taon, 10 taon. Kung talagang gusto mong simulan ang paglalakbay sa pag-aalaga ng bato ng may kamalayan, mag-iwan ng 2 salita na malinis na bato sa seksyon ng komento. Dahil ang kagustuhan na maunawaan at gawin ang tama para sa iyong katawan ay laging ang pinakamahalagang unang hakbang tungo sa isang tahimik at aktibong pagtanda. Ang tokwa ay isang pagkain na napakapamilyar na maraming tao ang kumakain ayon sa nakasanayan, ayon sa pakiramdam, at bihirang humihinto upang itanong kung talagang mabuti ba ito para sa bato. Sa pagkabata, malakas pa ang katawan, may sobra pang lakas ang bato upang makabawi, ngunit paglampas ng edad 60, bawat maliit na pagkakamali sa pagkain, kung paulit-ulit na ginagawa, ay maaaring maging sanhi ng mabilis na paghina ng bato. Nais kong ibahagi sa iyo ang 3 pinakamahalagang paraan ng pagkain ng tokwa, hindi magarbong, hindi magastos. Ngunit kung tama ang paggamit, makakatulong ito na pabagalin ang proseso ng pagtanda ng bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, bawasan ang pagkapagod, at panatilihing magaan ang katawan sa paglipas ng panahon. Una, kumain ng tokwa na lutong-luto, mainit at sa araw. May isang napakapangkaraniwang kabalintunaan. Mas gusto ang malamig na tokwa, mas lalong lumalamig ang bato. Ang tokwa ay may malamig na katangian. Kapag kumakain ka ng malamig na tokwa, malamig, direktang mula sa ref. Ang lamig na iyon ay hindi lang tumitigil sa tiyan, kundi tahimik na lumalalim sa loob, lalo na sa bato. Sa Eastern medicine, may kasabihan na Hanru Shen, ibig sabihin, kung pumasok ang lamig sa bato, humihina ang kidney qi. Kapag humina ang kidney qi, ang mga sintomas ay madalas na pag-ihi sa gabi. Masakit ang likod, malamig na kamay at paa, pagod sa paggising na parang hindi natulog. Maraming matatanda ang nagpapakonsulta at hindi naman masama ang resulta ng pagsusuri ngunit unti-unting humihina ang katawan, iyan ang matagal ng malamig na bato. Ang tokwa, kung lutong-luto at kinakain ng mainit, ay ganap na kakaiba. Kapag pinainit, malaki ang pagbaba ng lamig ng tokwa. Mas madali itong maabsorb ng katawan ang protina ng halaman, hindi nagdudulot ng vasoconstriction, hindi pinipilit ang bato na kurapin ang sarili upang makibagay sa lamig. Dapat mong unahin ang mga paraan ng pagluluto tulad ng steam tokwa, adobong tokwa, mainit na sabaw ng tokwa, at iwasan ang mga malamig na tokwa dishes, matagal ng malamig na tokwa, o kinakain kasama ng malamig na inumin. Ang mga ugali na tila napakaliit ngunit para sa bato ng mga matatanda ay napakalaking salik. Ang oras ng pagkain ay napakahalaga rin. Dapat kainin ang tokwa sa araw, lalo na sa huling umaga o tanghalian. Kapag tumataas ang yang energy sa katawan, sa panahong iyon ay may sapat na init ang bato upang tanggapin at i-metabolize. Sa kabilang banda, ang pagkain ng tokwa sa gabi ay parang pagdaragdag ng lamig sa katawan sa mismong oras na kailangan ng bato ang pinakamalaking pahinga. Ikalawang paraan, pagsamahin ang tokwa sa banayad na pampalasa na parang gamot. Ang isang piraso ng tokwa na pumasok sa katawan ay hindi alam kung saan ito pupunta. Kung gusto mong makarating ito sa tamang lugar na kailangan itong palusugin, kailangan ng katawan ng gabay. Sa pagkain, ang pampalasa ang gabay na iyon. Ang mga banayad na pampalasa tulad ng luya, sibuyas, dill, kahit na sa maliit na dami, hindi maanghang, ay may napakahalagang epekto.
Nakakatulong ang mga ito na painitin ang spleen at stomach, pasiglahin ang pagtunaw, at lalo na idirekta ang dugo at ki sa bato. Madalas kong inihahalin tulad ang mga pampalasa na ito sa isang taong may dalang ilaw na tumutulong sa tukwa na hindi mawala sa katawan. Ang isang manipis na hiwa ng luya sa sabaw ng tokwa ay nakakatulong na painitin ang tiyan, bawasan ang lamig ng bato. Ang sibuyas at dill ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, bawasan ang pagkabagabag, bawasan ang pakiramdam ng kabigatan pagkatapos kumain. Kapag ang tokwa ay kinakain kasama ng mga pampalasa na ito, hindi lang mas mahusay na natutunaw ang protina ng halaman, kundi nababawasan din ang panganib ng pagbara na nagdudulot ng dampness na siyang sanhi ng unti-unting paghina ng bato ayon sa Eastern medicine. Ang mahalaga ay ang sapat na paggamit. Hindi ibig sabihin na masama ang pagkain ng maanghang, sapat lang upang makilala ng katawan ang direksyon ng nutrients. Ang isang mainit na sabaw ng tokwa na may ilang hibla ng sibuyas, kaunting dill, o isang manipis na hiwa ng luya ay ganap na kakaiba sa isang puting-puti, malamig na sabaw ng tokwa. Pagkatapos ng ilang panahon ng paglalapat, mapapansin mo na mas magaan ang tiyan, hindi na nilalamig ang tiyan pagkatapos kumain, at lalo na mas kaunti ang pag-ihi sa gabi at hindi na pagod ang katawan paggising sa umaga. Ikatlong paraan, kumain ng tokwa ayon sa ritmo, hindi ayon sa pakiramdam. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang pag-iisip na kung maganda ang pagkain, mas marami ang kainin ay mas mabuti. Ngunit sa bato ng matatanda, ganap na kabaliktaran ito. Hindi kailangan ng bato ng marami, kailangan ng bato ng tamang ritmo. Ang tokwa ay dapat kainin ng humigit kumulang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Bawat pagkain ay 80 hanggang 100 gramo lamang ang sapat. Ito ang dami na nagbibigay ng mataas na kalidad ng protina ng halaman nang hindi lumilikha ng pasanin sa filtration para sa bato. Kung masyadong marami ang kainin o kumain ng tuloy-tuloy araw-araw, magtatrabaho ng sobra ang bato, lalo na kapag bumaba na ang kakayahan ng filtration sa pagtanda. Ang perpektong oras ng pagkain ay umaga o tanghalian pa rin. Iwasan ang pagkain ng tokwa sa gabi, lalo na pagkatapos ng alas 7 ng gabi. Ang gabi ang oras kung kailan kailangan ng bato ang pahinga at muling pagbuo. Kung kailangan pa ring iproseso ang protina, kahit na protina ng halaman, mas mabilis na mangyayari ang proseso ng pagtanda ng bato. Ang pagkain ayon sa ritmo ay nangangahulugang paggalang sa biological rhythm ng katawan. Hindi kumakain dahil sa kagustuhan, hindi kumakain dahil sa narinig na mabuti ito, kundi kumakain dahil nauunawaan mo kung ano ang kailangan ng iyong katawan at kung hanggang saan nito kayang tiisin. Ikalimang bahagi, babala para sa mga kailangang maging maingat sa pagkain ng tokwa. Dito, nais kong sabihin ang isang napakahalagang bahagi. Mas mahalaga pa nga kaysa sa kung ano ang kakainin para sa kabutihan. Iyan ay sino ang kailangang maging maingat sa pagkain ng tokwa. Dahil sa medisina, lalo na sa mga matatanda, walang pagkain na mabuti para sa lahat. Ang pinakatamang bagay ay hindi ang matinding pagbabawal, kundi ang pag-unawa kung anong yugto ng buhay mo upang mag-adjust ng naaayon. Una sa lahat ay ang mga matatanda na may stage 3 hanggang stage 4 kidney failure. Sa yugtong ito, ang function ng filtration ng bato ay malinaw na bumaba. Bawat gramo ng protina na pumasok sa katawan ay kailangang iproseso ng maingat. Ang tokwa ay protina ng halaman, mas magaan kaysa sa protina ng hayop. Ngunit hindi ibig sabihin na maaari itong kainin ng praisvolno. Kung masyadong marami ang kainin, kumain ng mabilis, o kumain sa maling oras, kailangan pa ring pilitin ng bato ang sarili na i-filter ang mga produkto ng metabolismo. Para sa mga matatanda na nasa ganitong yugto ng kidney failure, ang tokwa ay hindi ganap na bawal na pagkain ngunit kailangang bawasan ang dami. Kadalasan ay dapat lamang gumamit ng maliit na dami na humigit kumulang 5 mangpat di sa 70 gramo bawat pagkain. At pinakamabuti ay sundin ang payo ng doktor na nagpapagamot. Ang pinakamahalaga ay subaybayan ang reaksyon ng katawan. Kung pagkatapos kumain,
ay nakaramdam ka ng mas pagod, nagbago ang iyong pag-ihi, bahagyang namaga, o mabigat ang katawan, kailangan mong mag-adjust agad, huwag piliting kumain dahil iniisip mo na malusog ang tokwa. Ang ikalawang target na grupo ay ang mga matatanda na may kasaysayan ng oxalate kidney stones. Ito ay isang grupo na kailangang maging napakaingat. Ang tokwa ay naglalaman ng calcium, habang ang maraming pamilyar na gulay ay naglalaman ng oxalate. Kung mali ang kombinasyon, lalo na ang pagkain ng tokwa, kasama ang mga gulay na mayaman sa oxalate tulad ng spinach, matandang kangkong, at sariwang labanos, ang panganib na muling mabuo ang bato ay totoo. Para sa grupong ito, hindi ko inirerekomenda ang regular na pagkain ng tokwa. Kung kakain man, kailangang may pagitan, maliit na dami, at iwasan ang mga maling kombinasyon na nabanggit na. Binibigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Kung nagkaroon ka na ng bato sa bato, huwag subukan ayon sa pakiramdam. Kahit na kumain ka lang para malaman, ang bato na nasira na ay mas mahina ang pagtitiis kaysa sa isang taong hindi pa nagkaroon ng sakit. Ang ikatlong target na grupo ay ang mga matatanda na payat, mahina, at matagal ng kulang sa protina. Tila kabalintunaan, ngunit ito ang grupo na kailangang isaalang-alang ang labis na pagkain ng tokwa. Ang protina ng halaman sa tokwa ay madaling tunawin, ngunit hindi kasing lakas ng protina ng hayop sa pagbuo ng kalamnan. Kung ikaw ay payat na, bumababa ang timbang, lumiliit ang kalamnan, mahina kumain, at halos ganap mong pinalitan ang karne at isda ng tokwa, ang katawan ay madaling mahulog sa estado ng chronic protein deficiency. Sa panahong iyon, mas mapapagod ang katawan, bababa ang resistensya, matagal gumaling ang sugat, at humihina din ang bato dahil sa kakulangan ng mga sangkap upang muling buuin ang tissue. Para sa grupong ito, ang tokwa ay dapat lamang gumanap bilang pandagdag, hindi kapalit ng lahat. Ang pagsasaayos dito ay ang pagkain ng mas sari-saring pagkain at hindi ang matinding pagbabawal. Nais kong bigyang diin muli upang makapagpahinga ka. Ang babala ay hindi nangangahulugang pagbabawal. Ang sustainable medicine ay hindi tungkol sa pag-aalis ng isang pamilyar na pagkain, kundi ang pag-alam kung gaano karami ang kakainin, kailan kakainin, at ayon sa kalagayan ng iyong katawan. Ang katawan ng bawat tao ay isang natatanging reseta. Kapag nauunawaan mo iyon, ang pagkain ay hindi na isang alalahanin kundi isang kasangkapan sa pagpapalusog na tumutulong upang maprotektahan ang bato at mabuhay ng mas magaan at mapayapa ang pagtanda araw-araw. May isang kakaibang bagay na napakalungkot. Kapag pagod ang puso, nakakaramdam tayo ng kaba. Kapag masakit ang tiyan, nakakaramdam tayo ng kirot. Ngunit kapag pagod ang bato, hindi ito sumisigaw ng sakit. Tahimik lamang itong nagtatrabaho ng mas mabagal, mas mahina ang filtration, at mas nagtitiis. Dahil hindi ito nagsasalita, ang bato ay madalas na nakakalimutan ng pinakamatagal hanggang sa lubusan itong mapagod. Madalas kong inihahalin tulad ang bato sa night watchman ng katawan. Kapag natutulog na ang lahat, tahimik pa rin na sinasala ng bato ang bawat patak ng dugo. Nililinis ang bawat basura, pinananatiling malinis ang daloy ng tubig sa loob. Noong bata pa, malakas ang night watchman na iyon. Kayang tiisin ang mahabang shift, ngunit habang tumatanda, masakit din ang likod ng night watchman, mabagal ang hakbang, kailangan ng mas maraming pahinga, kailangan ng mas banayad na pagtrato. Ang problema ay madalas nating nakakalimutan iyon. Kumakain tayo ng mabilis, kumakain ayon sa lumang ugali, kumakain ayon sa pangkalahatang payo, at bihirang tanungin ang sarili, sa edad na ito, kaya pa ba ng aking bato ang dati? Ang bawat pagkain ay hindi lang pagkuha ng enerhiya, kundi ang paraan din ng pakikitungo natin sa ating pagtanda. Ang mabilis na pagkain ay pagpapatakbo sa bato, ang huling pagkain ay pagpilit sa bato na mag-overtime, ang malamig na pagkain ay pagpilit sa bato na tiisin ang lamig, ang labis na pagkain ay pagpilit sa bato
na magbuhat ng pasanin, hindi lumalaban ang bato, unti-unti lang itong napapagod. At kapag matagal ng pagod ang bato, sasagutin ng katawan ang bato sa pamamagitan ng napakalungkot na mga palatandaan. Ang madalas na pag-ihi sa gabi, mabigat ang katawan, malamig ang kamay at paa, mahina ang memorya, bumababa ang sigla. Sa panahong iyon, hindi ang bato ang nagtataksil sa atin, kundi nakalimutan na nating mahalin ang bato nang matagal na. Sa pag-unawa nito, makikita mo na ang pag-aalaga sa bato ay hindi isang komplikadong bagay. Ito ay ang pag-alam na bumagal ng kaunti sa pagkain, ang pag-alam na kumain ng mas mainit, kumain sa tamang oras, kumain ng sapat. Bawat pagkain na ganoon ay isang beses na pagpapahinga sa night watchman na iyon ng mas maaga ng kaunti upang makapagtrabaho sa mas magaan na kondisyon. At ang mga napakaliit na bagay na iyon na inuulit araw-araw ang nagpapasya sa kalidad ng iyong pagtanda. Sana pagkatapos ng video na ito ay hindi mo kailangang baguhin ang lahat kaagad. Bumagal ka lang sa pagkain, bumagal ng kaunti sa pagpili ng pagkain, sa pagluluto, sa pagkain. Yan ang pinakamabilis at pinakamatatag na paraan upang mapanatili ang bato ng matagal, mapanatili ang lakas ng matagal, at mapanatili ang kalayaan sa pagtanda. Nais kong marinig ang iyong kwento. Paano ka kadalas kumain ng tokwa? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi para sagutin ako, kundi para suriin ang iyong sariling mga ugali. At kung nagtataka ka pa rin sa isa pang napakapamilyar na bagay, iyon ay kung paano uminom ng soy milk ng pampalusog nang hindi nakakasama sa bato. Ipinangako ko sa iyo sa susunod na video. Mayroong mga bagay na tila napakalusog, ngunit kung mali lang ng kaunti, ang bato ang unang maghihirap.